Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa aking channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat agad. Ngayong araw ng Biyernes, August 9, 2024, mga kababayan, update lamang po tayo sa ating panahon. May kita po natin dito sa ating weather system natin na meron pong tropical cyclone o bagyong nagangalang Maria. Ito po ay international name po. Pero kapag pumasok to sa Philippine Area of Responsibility, magkakaroon po ito ng local name na Bagyong Dindo. So hanggat hindi pa po ito pumapasok sa PAR, ito po ay tatawagin nating Bagyong Maria. Hindi po tayo nag-skip ng letter ng pangalan ng mga bagyo, sadyang international name lamang po ito. Uulitin ko, kung papasok ito sa PAR, ito po yung tatawagin nating Bagyong Dindo na kasunod ng Bagyong Karina. So mga kababayan, ito pong tropical cyclone na to ay malabo pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility within 24 hours dahil malayo po ito. At dahil sa layo nito, wala po itong direktang epekto sa ating bansa. Kung tayo man po ay nakakaranas ng mga malalakas na biglaang buhos na pag-ulan, yan po ay epekto ng southwest monsoon at ng mga localized thunderstorm. Ito pong hanging habagat natin ay direktang nakakaapekto po sa may Luzon and the western section ng Visayas. Kaya asahan po natin dito po sa lugar ng Ilocos Region, Zambales at Bataan, asahan ng pagkakaroon ng maulap na kalangitan na yung mga kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil po yan dito sa habagat. At kung ang area nyo po ay mababa, posible pong magkaroon ng mga biglaang pagbaha. Kung mountainous naman po, posible pong magkaroon ng mga biglaang landslide. At asahan naman po natin dito sa Metro Manila, the rest of Luzon and Western Visayas, asahan ang pagkakaroon ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower and thunderstorm, lalo na po pagdating sa hapon at sa gabi. Southwest monsoon po o hanging habagat ang siyang nakakaapekto. Nandyan pa rin po ang banta ng pagkakaroon ng mga biglaang pagbaha and landslide, kaya ingat po tayo. And the rest of our country na hindi ko po nabanggit ang lugar, asahan ng pagkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Localized thunderstorm naman po ang siyang nakakaapekto. Posible pa rin po ang pagkakaroon ng mga flash flood and landslide. So mga kababayan, ingat po tayo. Ugaliin po nating magdala ng payong, kapote, lalo na po kung tayo po ay lalabas ng bahay. At habang wala pa po tayong bagyo sa loob ng PAR, tayo po ay mag-ingat na po. Tayo po ay maghanda na rin ng mga bagay na kailangan na po nating isinop dahil mga kababayan, mas mainam na po na hanggat wala pang bagyo ay handa po tayo. Mahirap po kung kailan po mayroong bagyo, tsaka lamang po tayo magkukumahog na maghanda. So asahan po natin dahil po sa epekto nitong southwest monsoon, ang ating air temperature dito sa Lawag ay aabot po ng 32 degrees Celsius, Tuguegarao 34 degrees Celsius, Baguio 24 degrees Celsius, Metro Manila 32 degrees Celsius, Tagaytay 31 degrees Celsius, at sa Legazpi po ay 32 degrees Celsius. Calayan Island at Puerto Princesa abot ng 32 degrees Celsius. Tacloban, 32 degrees Celsius. Cebu at Cagayan de Oro, 32 degrees Celsius. Davao, 33 degrees Celsius. At sa Zamboanga, 34 degrees Celsius. So mga kababayan, ito pong pinapaabot kong balita sa inyo ay hindi para takutin kayo, kundi para i-inform kayo, i-update kayo, at para din po maging updated kayo sa lagay ng ating panahon. Kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe at pasuyo na rin po, pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang weather update. Muli, maraming salamat, ingat, God bless po, kabayan.